Okay, so isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ulitin ko lang bago po tayong magsimula. Siyempre, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga. So, pasensya na, no? Recorded discussion muna siya. Kasi nga, ang daming mga araw na wala po tayong pasok. Okay? Kung kaya, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko. Anyway, so hindi man tayo nabigyan ng pagkakataon para makadaupang palad ang isa't isa. But I'm really hoping na sa darating na Biyernes, di ba, magkita-kita na po tayo. Okay? So muli, isang mapagpalang umaga sa lahat. So ngayon, syempre, nais ko munang ayusin ninyo ang inyong sarili, maging ang lugar na inyong kinauupuan, upang walang maging balakid sa inyong pagkatuto. Okay, ngayon ang tanong, handa na ba kayong makinig? Okay, so syempre handa na kayo? Haba, syempre po, handa na silang makinig. So yan, isang mapagpalang umaga. Uumpisahan nito sa panalangin. Okay, sige. Maraming salamat, Ama, sa ibinigay mong buhay, mga pagkain. Naway ingatan niyo po kami. Kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan, syempre magkakaroon muna po tayo ng tinatawag nating motibasyon. So pag sinabi nating motibasyon, ito yung pampagising po ninyo na may kaugnayan sa paksang tatalakayin po natin ngayong araw na ito. At ito'y pinamagatan kong hulaan mo ko, baby. Okay, ulitin ko lang. Ang pamagat po ng motibasyon natin para sa araw na ito ay hulaan mo ko, baby. Okay? So, ang panuto para sa motibasyon, may mga larawan po akong ipapakita. And of course, since recorded tayo, hulaan nyo na lang po sila. Okay? So, kung sino man po yung makakakuha ng tumpak na kasagutan, very good kayo daw. Okay? So, ngayon ang tanong, malinaw po ba tayo sa panuto? Okay, thumbs up kung malinaw. Kung malinaw na po tayo, magsimula na tayo para sa ating motibasyon. Okay? So, ito po yung unang larawan. Ayan, makikita naman ninyo. After ng pangalan o pamagat ng motibasyon, ang unang larawan. Ano kaya ito? So, yan po yung tinatawag nating kahirapan. Okay? So, mamaya alamin natin ang koneksyon ng salitang kahirapan sa pag-uusapan po natin ngayong araw na to. Next po tayo. Next na salita. Okay? So, ito po yung tinatawag nating inflation. Okay, good. Next tayo, ang salitang korupsyon. Okay, so mamaya, no, malalaman po natin ang koneksyon ng mga yan sa paksang ating tatalakayin para sa araw na ito. And of course, we have lumalalang malnutrisyon. Sumunod tayo, unemployment. So, ano kaya yung connection ng mga larawan na yan sa pag-uusapan natin for today? Sa tingin ninyo, ano kaya? Okay, good. So, yan po yung mga tinatawag nating mga isyong panlipunan. Okay? Pero bago yan, syempre, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang salitang isyong panlipunan. So, kapag pinag-uusapan natin ang isyong panlipunan, tatlo lang yung tatandaan ninyo. Okay, actually, sinabi ko na yan, paulit-ulit ko nang inulit sa inyo yan, na kapag pinag-uusapan natin ang salitang isyong panlipunan, unang tatandaan nyo, pampublikong bagay. Okay? Sapagkat ang isyong panlipunan ay pinag-uusapan po yan sa publiko. Kaya nga mapapansin ninyo yung mga ina-announce nila, binabalita po nila sa telebisyon, sa mga pahayagan, sa mga TV natin, sa mga radio, sa mga iba't ibang social media app na meron po tayo. Di ba nagkakaroon tayo ng pag-alam ng mga punto de vista o pananaw ng isang individual na kasangkot po sa lipunan. Kaya nga po ito pampublikong bagay o usapin. Just like yung pagkahuli ni Kibuloy, 'di ba? Yung pagkuhuli ni Alice Guo, sitwasyon natin sa West Philippine Sea,
korupsyon, confidential funds. Diba nagkakaroon po tayo ng iba't ibang mga punto de vista dyan, iba't ibang mga pananaw. Kasi nga, pinag-uusapan po yan sa publiko. Nang dahil doon, nagiging maalamang individual sa mga iba't ibang isyong panlipunan na nangyayari sa lipunan po natin. And of course, ikalawa, kapag pinag-uusapan natin ang isyong panlipunan, ito yung crisis o suliraning panlipunan. Kaya nga from the word issue, ibig sabihin may suliranin, may problemang kinakaharap po ang mismong lipunan po natin. So marapat lang na bilang isang individual na nakatira at pinakamahalagang elemento ng lipunan ay ang tao, marapat lang na malaman natin yung iba't ibang mga suliraning panlipunan. Okay? So, ito po yung mga problema na kung saan kailangan nating gumawa ng paraan para at least, 'di ba, ma-eradicate yung mga problemang to. Okay? And of course, last, kapag pinag-uusapan natin ang isyong panlipunan, ito ay nakakaapekto hindi lamang sa isang individual, kundi sa lahat ng taong kasangkot sa lipunan. Okay, so ibig sabihin, kapag merong isyong panlipunan, lahat daw tayo apektado. Okay, example, yung sa West Philippines Sea, sana hindi naman kung sakaling magkaroon ng digmaan, diba? Hindi lang isang tao ang nagiging apektado, kundi lahat po tayo. Okay? So, dito, gagawa tayo ng way para at least, diba, ma-solve po natin yung mga isyong ito. Okay, so yun po yung tatlong mga salita na may kaugnayan kapag pinag-uusapan po natin ang salitang isyong panlipunan. Ngayon, ang tanong, nagkakaunawaan po ba tayo doon? Okay, kung maliwanag po ang lahat, dumako tayo sa unang isyong panlipunan, and that is kahirapan. So when we are talking about kahirapan, actually we are very familiar sa word na kahirapan. Kasi most of us, 'di ba, nararanasan yung kahirapan. So kapag pinag-uusapan natin ang kahirapan, meron daw kakulangan sa pangunahing pangangailangan ng tao. Ngayon, alamin muna natin, ano ba yung iba't ibang pangunahing pangangailangan ng tao ngayon? Okay, syempre, andyan yung edukasyon. 'Di ba? Kailangan din natin ng hangin, tubig, tirahan, kasuotan, pagkain. 'Di ba kailangan natin 'yan? So, ibig sabihin, once na merong kulang sa mga 'yon, nararanasan natin sa kahirapan. Okay? Hanggang ngayon, nasasalamin pa natin ang salitang kahirapan. Sabi ko nga sa inyo, nagpapalit-palit na tayo ng pangulo, ilang eleksyon na rin ang lumipas. Pero up until now, nasasalamin pa natin ang salitang kahirapan. Okay? So, ulitin ko lang. Pag sinabi natin kahirapan, kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Kasama na rin dito, syempre, yung kakulangan sa serbisyo ng edukasyon, ng pamilihan, pangangailangang pangkalusugan, kawalan ng kakayang gumawa ng pagpapasya para sa sarili mo, kawalan ng malinis na tubig, kalinisan at kaayusan, maayos na kalye, transportasyon at komunikasyon. So, sa mga nabanggit diyan, once na may kakulangan, ibig sabihin, masasalamin pa rin ang salitang kahirapan. Okay? So, yun po yun. Next, meron tayong sinabing kataga dito eh. Sabi niya, hindi mo daw kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Diba? If you are watching the different documentaries na pinapalabas, lagi nating masasalamin sa kahirapan. Diba? Kaya nga mapapansin ninyo, may mga iilan wala silang ospital. May mga iilan gusto nilang mag-aral pero walang pera. May mga iilan gusto nilang talagang kumain ng masasarap pero wala silang pambili. Diba? So, dun pa lang nasalamin na natin sa kahirapan. Pero looking back dito sa katagang to, iilan sa inyo pwedeng sinabing depende po. Kung naniniwala kami sa katagang to, some of you pwedeng sabihin na depende. Kasi may mga iilan na gumagawa naman ng way, pero nahihirapan pa rin sila.
Kaya nga 'di ba, isa sa isinusulong nila yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Pero dito kasi, ang masasabi ko lang sa kataga na hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap unang-una. Hindi natin napipili kung sino yung magiging magulang natin. Tama? Kung ipapanganak ang bata, definitely hindi niya naman mapipili kung ano yung estado ng buhay na meron sila at kung sino yung magiging parents niya, di ba? Pero once na naging mulat ka na dun sa sitwasyon ninyo na nararanasan, you have to find ways, dumiskarte ka, di ba? Para at least humanap ka ng oportunidad, para at least somehow ma-improve yung quality of living na meron po kayo. Kaya nga pansinin nyo yung iba, wala naman silang pinag-aralan, di ba? Hindi sila natapos ng pag-aaral, pero they are very, very successful. Kasi namulat sila kung gaano maging mahirap ang isang kahirap, maging mahirap. Di ba? Kaya nga gumagawa sila ng way, pinagtitiisan nila, lahat sinusubukan nila para at least, di ba, makahaon sila sa buhay or ma-improve nila yung quality of living na meron po sila. Okay? So, yun po yun. Next tayo. Ayon sa Social Weather Station, sa isang survey na isinagawa noong April 28 hanggang May 2, 2021, dito nasabi or nakita na nasa 16.8% or nasa 4.2 milyong pamilya ang nagsasabi na nahihirapan daw sila. So, imagine that. Marami pa rin talaga ang nakakaranas ng kahirapan. But I'm really hoping, no, sana gumawa rin ng way yung government, diba? Para at least somehow ma-eradicate yung tinatawag nating kahirapan. Pero wag naman sanang dumating yung panahon na aasa na lang yung tao sa gagawin ng gobyerno. No, hindi po ganoon. Kailangan kumilos din tayo. Tayo gagalaw and the government gagalaw din sila, 'di ba? Collaboration lang para at least matulungan yung ekonomiya, matulungan po tayo. Okay? And then next dito may tanong ako, may nabibili pa ba sa pera ni Juan? Okay, assessing the situation itself. May nabibili pa ba sa pera ni Juan? Okay? Some of you pwede sabihin wala. Pero sa totoo, meron naman. Sa 1K, meron ka pa naman mabibili. Kaya lang ang problema, limitado na lang yung nabibili mo. It's because of the inflation na tinatawag po natin. Ito yung pagtaas ng presyo ng serbisyo o produkto na karaniwang binibili po ng isang consumer. Okay, kung dati, no, example, magluluto ng spaghetti, si binibining Andrea, kunwari, magluluto siya ng spaghetti. Before, kompletos ricados, 'di ba? May hotdog, may carrots, kompleto, 'di ba? May mga ketchup and all. Pero ngayon, it's because of the inflation itself. Ang nangyayari, wala nang hotdog, wala na ring carrots. Ketchup na lang. Ay, kaslam na yata. Hindi, pasta na lang at saka yung sauce, di ba? Kasi nga, masyadong mahal yung presyo ng bilihin po natin. Okay? Meron pa rin naman nabibili, kaya lang limited na lang. Okay? Kaya nga, anong madalas sabihin ng mga magulang ninyo? Magtipid kayo. Kasi mahal yung presyo ng bilihin. Huwag kayong tapon ng pagkain. Okay? And that is the word inflation. Next po tayo sa word na unemployment. Sa unemployment naman, alam naman natin to ito yung kawalan ng trabaho. Ibig sabihin, para silang nagbibilang ng poste. 'Di ba? Ano ba yung mga dahilan or ugat kung bakit walang trabaho ang isang tao? Marami yan maraming factors. Pwede, tamad siyang magtrabaho. May mga ilan naman, kulang sa edukasyon. May mga iilan, kulang sa experience. May mga iilan naman, may disability, kaya hindi sila makapagtrabaho. May mga iilan naman na dahil mataas ang standard sa Pilipinas, qualification, when it comes sa paghahanap ng trabaho, so hindi sila parang nagiging qualified doon. Okay? Meron ding factors na pumapasok dito yung tinatawag na backer, na palakasan.
'Di ba? So, ito po yung mga iilan lang na dahilan kung bakit walang trabaho or unemployed ang isang tao. Okay? So, paano kaya natin masosolusyonan to or mababawasan? Pwedeng magkaroon ng job fair ang government sa mga available job vacancy. 'Di ba? So, ipaalam nila yun sa mga tao, i-post nila, i-announce nila. Ano pa? Libreng training, seminar. Pwede yun. Para at least magkaroon sila ng experience, di ba? Kaya nga yung iba, pag kulang sa edukasyon, nandiyan naman yung TESDA. Di ba? At least may seminar, may training. Makakahanap ka pa naman ng trabaho. Okay? Babaan yung standard. Oo, kunwari, no? Si Paul, kunwari, gusto niyang magugas ng pinggan sa inasal. Di ba? So, dahil wala siyang degree, hindi siya tatanggapin doon. So, sana, i-consider din yung standard na tinatawag po natin. Okay? So, yun po yung unemployment. Walang trabaho ang isang tao. Okay? Next tayo sa underemployment. So, when we are talking about underemployment, may trabaho yung isang tao. Kaya lang, malayo sa natapos niya. Okay? Malayo sa natapos niyang kurso. Madalas nangyayari to kasi kino-consider po yung salitang sahod. 'Di ba? Yung teacher dito, tapos bigla farmer siya sa ibang bansa. Yung nursing siya, engineering siya, pero bigla call center. O kaya bigla nagbe-business sila. So, yun yung mga iilang mga halimbawa na may connection sa underemployment na tinatawag natin. May trabaho ka, kaya lang malayo siya sa kung ano yung natapos mo. At ito yung nangyayari, yung job mismatch na tinatawag po natin. Kasi parang wala ka ng choice Consider mo yung sahod, sige tanggapin ko na. Kadalasan nangyayari ito sa mga mahiling mag-ibang bansa Yung ang ganda ng natapos nila dito pero minsan di age sila doon, farmers, mga waitress, 'di ba? Kasi kino-consider talaga yung sahod. And that is underemployment na tinatawag po natin. Next tayo sa word na corruption. Corruption, hindi lang siya nangyayari sa government. Nangyayari din ito sa school. Pwede, sa eskwelahan. Diba yung mga treasurer minsan, diba? Nagkakaroon ng kawalan ng katapatan sa posisyon. Another one, yung sa bahay natin. Detang mangupit. Yung mga kumukuha ng pera ng mga bagay na hindi naman sa kanila. So, nasasalamin natin si corruption doon. So, ibig sabihin, ang salitang corruption, hindi lang siya nangyayari sa pamahalaan, bagkus nangyayari din ito sa eskwelahan, sa tahanan, sa simbahan, di ba? Nangyayari po yan. Pero masyadong matunog lang or palasak lang yung word na corruption sa government. It's because of the opisyales, especially kapag malapit na yung tinatawag po nating eleksyon. Di ba? Yung, boto may yan, magnanakaw lang yan ng pera ng bayan. Di ba? May mga ganun tayong naririnig Yung mga pangako ng mga yan, napapako lang. Tingnan mo, nagpagawa na agad ng bahay, may NMAX na. So, dun nasasalamin ang sinasabi nating corruption. Kasi nagiging nagiging gahaman ka sa pera. Iniisip mo yung pansariling interes mo. Kaya anong sinabi ni Emilio Jacinto? Ang ningning daw ay nakakasilaw. Kasi totoo naman yun. Ang pera ay nakakasilaw. Ayaw mong pumatay, ayaw mong gumawa ng masama, ayaw mong magnakaw. But because of the money, nasisilaw ang iba't ibang mga tao. Diba? Kaya nga sila nakakagawa ng masama. Na isang ugat din yun ng kahirapan. Kaya nga sabi nila, it's really true na poverty dehumanize the life of people. Ayaw mong pumatay, ayaw mong magnakaw. But because of nahihirapan ka, may pangangailangan ka sa pera, nakakagawa ng masama ang isang tao. And that is the word corruption, na may connection sa salitang pagiging gahaman. And of course, sa pagiging gahaman, masasalamin ang salitang kahirapan. Okay? And then next, we have the malnutrition. You know what yung malnutrition? Ito yung kawalan o hindi balanseng pagkonsumo ng enerhiya
or nutrisyon ng ating katawan. Kasi may mga iilang mga tao na if you know the pagpag ha, hindi yung pagpag na sa patay, hindi ganoon. May mga iilan yung kinakain nila mula lang sa basura. Tapos iinit na lang nila yon. Yun yung pagpag na tinatawag. Siyempre, anong sustansya noon? Anong kalinisan noon, di ba? So, nangyayari itong malnutrition. At kung hindi mo nagkakamali, some part of South Africa yata, yung Africa. Dahil wala silang makain, the bato, ginagawa nilang tinapay. Diba? Ano pa? Yung mga iilan ang kinakain nila, kanin with toyo, kanin with taba, diba yung oil? Kanin with asin, diba? So, ano yung sustansya nun? More on instant noodles. Ano pa? Hindi sila nakakakain ng meat, ng itlog, diba? Kasi noodles lang, pinaghahatian pa. Ano pa? Minsan kamote na lang. Pinagtsatsagaan, kamote. Ano pa yung mais, 'di ba? Hindi masyadong masustansya kung laging ganun na lang, 'di ba? So naghahanap din ng iba pagkain yung tiyan nila. So kailangan kumain ka ng karne, go grow, 'di ba? Kailangan natin ng mga 'yan, fruits, vegetable, at saka may mga may mga iilang mga bata. If you know hindi ham. Yung pinaghugasan ng bigas. Dahil walang pera ang isang magulang o yung nanay o tatay, yun yung pinapainom nila sa bata. Okay, yun yung ginagawa nilang gatas. So, ano yung sustansya nun? Diba? So, dun pa lang nasasalamin ang malnutrisyon. Lalo na kung marami kang masyadong anak. Diba? Yung hindi mo na sila makapakain ng tama. Minsan, isang beses lang sa isang araw kumakain, and then more on water na. Alam niyo yung sitwasyon na yon. So, dun pa lang nasasalamin ang word na malnutrition. So, lumalala po yan. Okay? Dahil na rin siguro sa salitang kahirapan po. Okay? So, paano ba natin ma-eradicate to? Pwedeng feeding program. O kaya sana magkaroon ng family planning, yung wag ng anak-anak kung nahihirapan naman sa buhay. 'Di ba? So i-consider din natin yung financial kapag kabubuo ng pamilya, 'di ba? To educating them sa kung gaano ba kahalaga yung pagbubuo ng pamilya. Kasi hindi biro-biro 'yan eh. Ay, pwedeng magbigay ng ayuda ang gobyerno kaya yung ibang tao para at least, 'di ba, matulungan naman po sila. Okay? And of course, last but not the least, we have the word climate change na talaga namang nangyayari ngayon. Kaya nga mapapansin ninyo, yung ibang mga glaciers sa Antarctica, di ba, nalulusaw na. Dahil doon, tumataas yung level ng tubig sa dagat. Delikado yun. Akala nila, yung simpleng pagdaan ng mga bagyo kasi walang pasok, normal pa yun, pero hindi na po. Yung labis na init, hindi na normal din yan. Diba? So, iba't ibang kalamidad na yung nangyayari. Kasi, it's really true na nangyayari si climate change. Kaya nga, anong dapat gawin natin? Kailangan umisip tayo ng paraan. Kung gusto nating meron pang maranasan ang mga future generation, kailangan gumawa po tayo ng paraan para at least somehow ma-eradicate yung tinatawag nating climate change. Okay? Kaya nga dito meron akong tanong bilang isang individual ng lipunan o sa lipunan, ano kaya yung maaari mong gawin para kahit papaano ay makatulong ka upang mabawasan o masolusyonan ang mga iba't ibang isyong panlipunan. Okay? So, syempre, sabi ko nga sa inyo, if we want change, kailangan magsimula sa sarili natin. Disiplina, napakahalaga. We have to be mindful sa lipunan natin, sa mga binoboto natin, sa mga magiging decision po natin. And of course,
kailangan ingatan din natin yung kalikasan or environment po natin. Magtanim tayo ng puno, ayusin natin yung pagtatapon natin ng basura, yung paggamit natin ng elektrisidad, ng tubig, ano pa, yung pollution, bawasan po natin lahat. Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan magsimula po sa sarili natin. Okay? And of course, kailangan gumawa din or gumalaw din ang government regarding this isyong panlipunan para at least, 'di ba, mabawasan po sila. Okay? Or ma-eradicate or masolusyonan po sila. Okay? So, yan po yung mga iba't ibang mga isyong panlipunan na nakakaapekto sa buhay ng isang individual. Naway meron kang natutunan and sana ihakbang mo ang iyong mga paa, igalaw mo ang iyong mga kamay, imulat mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong mga tenga, 'di ba? And of course, buksan mo din ang iyong mga bibig, 'di ba? Kasi sabi nila, ang ating mga boses, the voice, has a significant impact sa lipunang ginagalawan po natin. Manatili tayong maging mulat sa mga nangyayari sa lipunan. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng iyong puso, damdamin, kung ito ba, kung ang mga impormasyong yung nakakalap ay totoo ba or hindi. Okay, igalaw mo ang iyong mga paa para sa salitang pagbabago na gusto naman nating lahat. Okay? So with that, malinaw po ba tayo doon? Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Okay, naway may magawa po kayo. Of course, para sa lipunang ating minamahal. Okay? Sapagkat sabi nga nila, ang tao ang pinakamahalagang elemento ng lipunan. So, marapat lang na makialam ka. Alamin mo ang iba't ibang mga isyong panlipunan. Okay? So, wala na po bang tanong? Naging maliwanag po ba tayo sa ating talakayan? Okay, kung naging maliwanag na po tayo, syempre bago tayo mag-iwahiwalay, nais ko munang ikintalang salitang abakada. So, abot kamay mo na ang iyong mga pangarap. And then bakit ka pa susuko kung kaya at kakayanin pa sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying, and of course, keep the fire burning. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko, screen recording lang to, pero I hope meron po kayong natutunan for today. So, again, a pleasant afternoon, a pleasant morning to each and every one. I hope you learned something and good day. Maraming salamat po at mag-ingat kayo.